nagpo-protekta sa kanila sa loob ng maraming taon, ay nawalan na ng sigla. Wala ng isda na nabubuhay sa dati nitong umaagos na tubig, at ang lupa ay naging tuyot, na wala nang makitang mga ugat na halaman, na tila isang malagim na panaginip. Gayunpaman, ipinunto ni Jael na matagal pa bago mangyari iyon, na nagpapahiwatig na hindi siya dapat mag-alala ng labis, lalo na't dahil ang Diyos ang nag-aalaga ngayon sa kanila. Sumang-ayon si Rakrak, dahil naniniwala din siya sa Diyos, higit sa sinuman, ngunit madalas na mahirap para sa kanila na maunawaan ang ipinapahiwatig ng Diyos. Kaya't kung ang leader ay kulang sa pag-unawa sa pinapahiwatig nito, darating ang panahon na pagtataksilan nila ang kalooban ng Diyos, at natatakot siyang mangyari iyon. Kaya't pinag-isipan niyang mabuti kung ano ang ipinakita sa kanya ng kanyang pangitain at alamin ang kahulugan nito. Sa kanyang pagkagulat, hindi na niya kailangang mag-isip ng matagal, dahil nakita nila ang isang malaking grupo na umuusbong mula sa abot tanaw. Dahil dito, alam na nila ngayon kung bakit yumanig ang altar. Ito ay para bigyan sila ng babala tungkol sa pagdating ng kanilang kalaban, at tinitigan silang mabuti, walang duda na ang mga taong ito ang nagpalaya sa kanila, at ito ay kitang-kita dahil ang pinuno ay may asol na kaliskis na katulad nila, at ito'y nakasakay. At sa lahat nito, ang malaking halimaw na ang pinuno lamang ang kayang magpaamo dito ay kasama nila, na nagpapatibay sa kanilang grupo. At kung titingnan din sa kanilang bilang, marahil ito na ang buong tribo. Ito ay maaaring mga hulugan na ang kanilang bayan, ang wetland na may berdeng katad, ay ganap na nilang winasak. Talagang ito'y nagpagalit kay Rakrak, at ang tanging posibleng paliwanag na naisip ni Jael ay ang malaking halimaw ay may mataas na maintenance kaya naubos nito ang kanilang mga resources ng sobrang bilis. Gayunpaman, tiwala sila na hindi nila makikita ang kanilang sanctuary dahil ito ay nakatago sa burol na hindi mo makikita hanggat hindi ka aakyat. Kaya may posibilidad na dadaan lang sila nang hindi ito nalalaman. Gayunpaman, hindi ito umakma sa inaasahan nila, dahil ang mga nasa patrolya, sa pangunguna ni Yer, ay inilantad ang kanilang presensya sa pamamagitan ng matapang na pagsigaw sa kalaban na pigilan ang kanilang pagmamortsa, dahil ito ang sanctuary ng Nameless Beetle God, kaya mas mabuting huwag kayong gumawa ng isang hakbang sa inyong pag-abanti. Gayunpaman, nagdulot lamang ito sa pag-iisip ng kabilang panig, na kahit si Rakrak ay hindi makapaniwala sa katangahan ni Yer, pero sinabi pa rin niya kay Jael na huwag mag-alala, dahil ito rin ay maaaring isinagawa ng Diyos. Naikinalito ni Jael, kaya tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Rakrak na naniniwala siya na sinasadya ito ng kanilang Diyos ang sitwasyong ito. Na napaisip dito si Jael na ipagpalagay na ang ibig niyang sabihin ay pagsubok ito mula sa Diyos, ngunit nilinaw ni Rakrak na maaaring hindi ito pagsubok kundi isang misyon na tanggapin at iligtas ang mga dating kabahagi ng kanilang tribo. Ngunit kahit na ganoon ang mangyayari, nanatiling nag-aalala si Jael dahil alam na alam nilang walang awa ang pinuno ng kanilang dating tribo. Hindi man lang siya nagdalawang isip na palayasin ang mahihinang katulad nilang lizardmen, kaya imposibleng baguhin ang ugali ng pinuno. Gayunpaman, habang pinag-iisipan nila ito, muling lumitaw ang asol na paro-paro sa harap ni Rakrak, isang malinaw na tanda ng kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan nito, napagtanto niya na isang kahangalan para sa kanila na maglakas loob na mag-isip ng lampas sa kanilang saklaw, dahil wala silang kakayahang makita ang hinaharap, at ang pag-iisip tungkol sa kung ano ang mangyayari dito ay hindi magbibigay kabuluhan sa kanila. Kaya ang tanging magagawa nila ngayon ay gawin ang kanilang makakaya ngayon. At iyon ay upang harapin ang kanilang mga kalaban. Samantala, natuwa si Nebula nang makitang naiintindihan ni Rakrak kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang tribo ni Rakrak at ang tribo ng Blue Hide ay dapat magkaisa, para sa paglaki ng populasyon at pag-unlad ng teknolohiya. Ngunit ang medyo kakaiba ay ginawa ni Rakrak ang desisyon na iyon sa kanyang sarili. Ito ang nagbunsod kay Nebula na maniwala na ito ay dahil sa high will of power ni Rakrak. At ang isang pinuno na may high willpower ay isang magandang bagay para kay Nebula, at ang tanging nais niya ngayon ay ang magtanim sila ng matatag na paniniwala. At kung magkaganoon man, maaari niyang maipahiwatig ang lahat sa bawat isa, at mas mapapahusay niyang maipahayag ang kanyang mga intensyon. Gayunpaman, iniisip ni Nebula ang mga naturang pag-unlad na ito, na paglalaanan ng mahabang oras at mas mataas na antas ng impluwensya.
Sa ngayon, nagpasya siyang mag-concentrate muna sa nalalapit na labanan. At tulad ng inaasahan, ang tusong pinuno ng Blue-Eyed Lizardmen ay nagpasya na gamitin ang kanyang madiskarteng bibig upang makakuha ng higit pang impormasyon mula sa mga tanga na Lizardmen, at sa bawat pangungutya nila, ang grupo ni Yer ay nagbunyag ng higit pang impormasyon tungkol sa kanilang lugar. At nang isipin ng pinuno na nakuha na niya ang ibang mga mahalagang impormasyon, isang tao ang hindi niya inaasahan ang dumating at sumagot sa kanyang iba pang mga tanong, na may higit na may kumpiyansa at pananalig sa bawat salita. Inihayag din ni Rakrak na may Diyos ang kanilang lugar. Ang kilos ni Rakrak ay nagpapakita ng tulad ng isang pagiging pinuno, at inayos ng Blue Tribe leader ang kanyang mapanuksong boses at seryosong nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Rakrak na may Diyos, na nagudyok kay Rakrak na ipaliwanag na ang lugar na ito ay ang nasasakupan ng Nameless Beetle God. Gayunpaman, ang Blue-Eyed leader ay hindi naniniwala sa ganoong bagay, at dahil dito, napagtanto niya na si Rakrak ay isang pinunong mapanlinlang rin katulad ng iba, kaya't nilabas niya ang kanyang dominanteng tono at muling tumingin sa tribo ni Rakrak, at pagkatapos ay buong tapang na hiniling sa kanila, na tinitiyak niya ang kasiguraduhan kung aalis sila kaagad, hindi sila maglulunsad ng pag-atake. Sumusobra na talaga ang mapanghamak nilang ugali, tinitingnan sila na parang mga basura. At kung hindi pa sapat ang pagbabantang iyon, kumpiyansa niyang iginiit na wala silang pagkakataon laban sa kanya, ipinagmamalaki ang kanyang hindi mabilang na mga tagasunod, at ayon sa kanya, kung si Rakrak ay tunay na pinuno, dapat ay nakalkula na niya sa ngayon ang hindi may kakaila na katotohanan ng kanyang mga salita. Pero laking gulat ng Blue-Eyed leader, nang umiling lang si Rakrak at itinutok ang kanyang sibat sa kanila, na nagpapahiwatig na handa siyang labanan sila. Ito'y nagpahinto sa Blue-Eyed leader, at bago pa man siya makapagsalita ng anuman, ibinaling ni Rakrak ang kanyang atensyon sa mga tagasunod ng Blue-Eyed leader, at sinusubukang hikayatin sila. Ipinaalam niya ang isang paanyaya para sa kanila na sumali sa tribo ni Rakrak, na nangangako na sa ilalim ng proteksyon ng kanilang Diyos, sila ay pangangalagaan ayon sa kanyang kalooban. Gayunpaman, ito ay tiyak na nagpatawa lamang sa Blue-Eyed leader, dahil iniisip niyang kalokohan lamang ang ibinulaslas ni Rakrak, kaya parang walang saysay ang kanilang pag-uusap, dahil lahat sila ay hangal sa mga mata ng Blue-Eyed leader. Pero sinabi ni Rakrak, hindi mo kilala ang Diyos, at tingnan mo itong sibat, sa sobrang talas. Na ikinagulat ng Blue leader, matalas nga ang sibat, ngunit ang higit na ikinabahala ng Blue leader ay si Rakrak ay patuloy na nagsasalita ng walang kabuluhan, tiyak na nababaliw na siya, kaya't nagpasya siyang salakayin ang hangal na lizard na ito. At habang umaatake ang Blue-Eyed leader, nanalangin si Rakrak sa kanyang Diyos na bigyan siya ng lakas ng loob at kapangyarihan para talunin ang kalaban na nasa harapan niya. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, ang kanyang Diyos ay hindi yata tumugon, dahil ang sibat na hawak niya ay nawasak sa malakas na impact. Dahil dito, alam niyang tapos na ang lahat, kaya tumigil siya. Gayunpaman, bago ito nangyari, isang interface ng system ang lumitaw sa harap ni Nebula. Dahil dalawang magkaibang tribo ang nag-uugnayan, ang mga experience points para sa parehong tribo ay tumaas ng malaki. Kasunod nito, nag-trigger ito ng isa pang interface ng system na mag-pop up, at dahil binibigyang pansin niya ang isang tribo, sila'y bahagi na ngayon sa kanyang teritoryo ang tribong iyon. Sa pamamagitan nito, isang skill ang magagamit ngayon ni Nebula, na hindi na niya pinag-isipan ng matagal dahil sa kasalukuyang kalagayan. Dahil dito, bago pa man lamandeng ang atake ng malaking halimaw kay Rakrak, isang sinag ng maliwanag na kislap ang biglang tumama kay Rakrak. Dahil dun, nagawang maiwasan ni Rakrak ang pag-atake, dahil naglalabas na siya ngayon ng napakaraming mana, dahil si Nebula ang sumanib sa kanya at kinuha ang kanyang kamalayan. Samantala, ang Blue-Eyed leader ay walang kahit anong alam sa kung ano ang nangyari. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang salakayin muli si Rakrak, ngunit si Nebula, ang nasa katawan ni Rakrak, na tumingin lamang sa kanyang kilos na may walang pakialam na ekspresyon, at ang kanilang kilos ay medyo mabagal para sa kanya, kaya nagkaroon ng oras si Nebula upang buksan ang status window ng Blue-Eyed leader. Sa gulat ni Nebula, kahit si Rakrak lang mag-isa ay kayang talunin ang tangang ito, pero ang magiging dahilan sa pagkatalo ni Rakrak ay dahil sa maliit na Drake monster na ito, dahil mayroon itong 87 puntos na power na higit pa sa kung ano ang mayroon si Rakrak, pero dahil sa blessing, hindi na ito mahirap,
kaya sumugod si Nebula patungo sa Drake na ikinabigla ng Drake kung gaano siya kabilas. Ito ay dahil sa skill ng Strong Avatar na nagbibigay sa user ng karagdagang stat na tinatawag na Divinity. Ang Divinity ay katumbas ng 200 beses na pinakamataas na halaga ng kapangyarihan na nag-exist sa natural niyang kapangyarihan. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ni Rakrak ngayon ay nasa 630 puntos, kaya madaling sinampal ni Nebula ang mukha ng Drake sa lupa, binaliktad sila ni Nebula na parang mga pancake. Nagulat ang lahat dahil hindi sila makapaniwala sa nakitang ito. Ang malakas na kapangyarihan ay ngayon lamang nila nadama na parang naiiba at wala sa mundong ito. Maging ang sariling mga katribo ni Rakrak na sanay na sa lakas ni Rakrak ay nabigla. Dahil dun, lahat sila ay nabigla. Sila ay natigilan sa nakitang pangyayari. Dahil sa napatumba na ang kanilang pinuno, malapit nang magdiwang ang mga katribo ni Rakrak. Gayunpaman, tila nanatiling walang pakialam si Rakrak, kaya itinigil nila ang kanilang pagdiriwang. Samantala, ang Blue-Hide Leader ay hindi makapaniwala sa kanyang sarili. Hindi niya matanggap ang katotohanan na siya ay natalo, ang kanyang mga kalkulasyon ay hindi kailanman mali, at ang tanging conclusion na maaari niyang gawin ay si Rakrak ay gumawa ng isang panlilinlang mula sa kanya, kaya't susubukan niya ulit umatake kay Rakrak. Ngunit hindi niya alam, kontrolado pa rin ni Nebula ang katawan ni Rakrak, at walang pakialam si Nebula sa kanya, kaya sinampal niya ito ng husto na siyang pagkabali ng leeg ng Blue-Hide Leader, at binawian ng buhay sa harap ng lahat. Pagkatapos ng eksenang iyon, sa malamig na tono, tinanong niya ang iba kung gusto rin nilang subukan ang kanyang malumanay na sampal. Ngunit sinong nasa tamang pag-iisip ang gagawa noon, at dahil doon ay binitawan nila ang kanilang mga sandata at nanumpa ng katapatan kay Rakrak at sa kanyang tribo. At nang makitang ganap na sila ay sumuko, umalis na si Nebula sa katawan ni Rakrak, at ilang sandali, nakabalik na si Rakrak sa kanyang kamalayan. Gayunpaman, alam niya kung ano ang nangyari at hindi siya makapaniwala na ito talaga ay nangyari. Ang Diyos ay sumanib sa kanyang katawan, at pakiramdam niya ay nananaginip siya. Pagkalipas ng ilang sandali, ang araw ay muling naging gabi, at ang paraiso na kanilang tinitirhan ay naging mas masigla kaysa dati, dahil ang hindi mabilang na mga lizardmen ay dumagdag sa kanilang tribo, at sa gitna nito, ang mga parehong pag-uusap ay maririnig, ang mga bagong lizardmen ay hindi makapaniwala na ang nasa harap nila ay ang katribo nilang pinaalis, dahil mayroon na silang ibang kulay sa katawan. Ipinagmamalaki sa kanila na ipaliwanag, na dahil ito sa pagsunod nila sa Nameless Beetle God kaya sila ay nagbago at naging mas malakas. Kung hindi ito nangyari, sila ay namatay na gumagala sa desyerto. Sa kwentong ito, alam na ngayon ng mga bagong katribo ang lakas ng Diyos. Kahit ang lakas ng kanilang pinuno na si Rakrak ay nasa ibang antas talaga. Habang nangyayari ito, nakaupo lang si Rakrak kasama si Jael na nag-iisip tungkol sa isang bagay. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay nag-ambala sa pagtatanong sa kanya ni Jael kung ayos lang ba ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Dahil sa pagtanggap niya sa iba, tumaas ng 6 na beses ang populasyon nila, at kasabay nito, mabilis na masisira ang paraiso nila, na alam ni Rakrak, at iyon din ang dahilan kung bakit siya nag-iisip ng husto sa kanyang pagiging tahimik. Ngunit ang tanging pagpipilian na naiisip niya ngayon ay kailangan nilang umalis sa lugar na ito, na ikinagulat ni Jael, dahil hindi sila maaaring umalis nang walang katiyakan sa kanilang pupuntahan. Kung saan sinagot ni Rakrak na hindi iyon ang kaso dahil nararamdaman niya ito, ang mga sagot ay tiyak na nasa kanila. Ang sagot na ipinadala ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang bagong mga katribo. Ang umaga ay dumating na naman, ang ilang katribo ni Rakrak ay nagsisikap na paamuin ang maliit na Drake monster, gayunpaman, tila nahihirapan sila dito. Sinubukan pa nilang kumbansihin ito sa pamamagitan ng pagsasabi na patay na ang amo mo, kaya dapat ka na lang magpasakop. Pero sa inaasahan, sa kalokohan nilang ito, hinampas ng Drake ang buntot niya para gumanti, at muntik nang matamaan ang isa sa mga lizardmen. Sa simula, ay seryoso sila, pero ito ngayon ay malinaw na hindi sila sineseryoso ng Drake. Habang sinusubukan itong makipaglaro at sumugod sa kanila, sa kabutihang palad, ang Drake ay nakatali sa isang puno. Gayunpaman, alam nila na kung patatagalin pa nila ito, makakatakas lang ang Drake. Dahil dito, malakas nilang tinanong sa kanilang sarili kung gusto ba nilang mapagalitan, dahil papatayin nila ito kapag nagpatuloy pa.
Gayunpaman, kapansin-pansing nagbago ang sitwasyon sa pagdating ni Rakrak. Ang Drake, na malinaw na naaalala ang mga nakaraang aksyon ni Rakrak, at siya'y napa-atras. Taliwas sa inaasahan nito, lumapit si Rakrak na may kalmadong kilos, nag-alok ng pagkain sa Drake. Maging ang Drake ay nabigla nang makitang ganito kabait ang lalaking makakapatay sa kanya sa isang hampas. Unti-unti, tinanggap ng Drake ang alok ni Rakrak. Maging ang iba ay nabigla nang makita ang mabangis na Drake na agad na nagbago sa isang mas maamo na aura. Iniangat pa nito ang ulo para tapikin si Rakrak na para bang humihingi pa. Sa pamamagitan nito, binigyan pa ito ni Rakrak bilang gantimpala sa pagiging maayos, na tinanggap ng Drake nang walang pag-aalinlangan. At ang kilos na ito ni Rakrak ay nagmula sa kanyang paniniwala na may malaking dahilan para iligtas ng Diyos ang buhay ng Drake. Sa pamamagitan nito, tumingin ang Drake kay Rakrak na may ibang pananaw at ngayon ay komportable na kay Rakrak na sinubukan pa nitong humingi ng higit pa. At nang makita ang pagbabagong ito, mapaglarong tinukso ni Rakrak na magbigay pa. Pero sa kasamaang palad, ibinunyag niyang hindi niya kayang magbigay uli muna dahil kung gagawin niya iyon, mauubos ang kanilang supply ng pagkain, at wala na silang makakain. At kung gusto talaga nitong sumama sa kanila sa hinaharap, kailangan nitong maging matyaga. Sa pagkabigla, nauunawaan ng maliit na Drake na nagngangalang Manan ang patakaran ni Rakrak kaya humiga na lang ito at naghintay ng isa pang treat na darating. Dahil doon, natapos na ang trabaho ni Rakrak dito, kaya si Rakrak ay umalis na. Pero bago iyon, sinabihan niya ang kanyang mga nasasakupan na kung magdudulot na naman ng gulo si Manan, dapat ay agad nilang ipaalam ito at naiintindihan naman nila. Pagkatapos, lumipas ang ilang sandali, at nakipagkita na ngayon si Rakrak sa iba pa niyang mga katribo. Tila siya ay nag-iinspeksyon sa isang mahusay na ginawang dagger ng isa sa kanyang mga tauhan, na humantong sa kanya upang tanungin ang kanyang tauhan kung magagawa niya muling kopyahin ang bagay na ito, na ipinagmamalaki niyang sabihing magagawa niya sa bawat oras para sa bagay na iyon. At kung hindi dahil sa pagtutol ng katigasan ng ulo ng dati nilang pinuno, matagal na siyang nakagawa ng mas maganda at maraming blades. Napukaw nito ang interes ni Rakrak, kaya't tinanong niya ang lalaki kung bakit tumutol ang kanilang pinuno na gumawa ng gayong mahusay na sandata. Bilang tugon, ipinaliwanag ng lalaki na ito ay dahil sa mga puno. Sa proseso ng paggawa ng dagger na ito, kailangan nilang gumamit ng maraming kahoy. Si Rakrak, sa simula ay walang kaalam-alam tungkol sa paggawa ng mga armas, na nagtanong kung ginawa ito sa ilalim ng init ng apoy, kung saan nilinaw ng lalaki na hindi iyon, kailangan muna nilang sunugin ang kahoy para makagawa ng espesyal na panggatong na kailangan para gawin ang mga blades na ito. Sa paglilinaw na iyon, alam na ngayon ni Rakrak na ang paggawa ng mga armas na ito ay magastos. Gayunpaman, hindi siya handang maging katulad ng naunang pinuno na natatakot sa pagbabago at lumihis lamang at tumatanggi sa magandang pagkakataon para sa kanilang tribo. Kaya, sinabi niya sa lalaki, na puno ng mga peklat, na maghintay bukas dahil kailangan niyang pag-isipan pa ito bago gumawa ng desisyon. Nalubos na naiintindihan ng lalaki, kaya umalis na siya ng tahimik. Pagkatapos noon, may lumapit na lizard na may iisang braso, at parang nandito na siya simula nang marinig niyang naghahanap ng gabay si Rakrak. Walang pag-aalinlangan sa isipan ni Rakrak, siya ay tiyak na isang wanderer, kung saan kinumpirma ng lalaki, at siya ay gumagala na ng mahabang panahon, palaipat-lipat sa bawat lugar sa pag-asang makahanap ng isang lugar na matatawag niyang tirahan. At dahil dito, natutunan niyang makita ang isang daan, isang landas na patungo sa isang lupain na hindi sila hahayaang magutom, mayroon siyang ilang mga lugar na naiisip. Gayunpaman, hindi niya magagarantiya kung magiging pareho pa rin ito. Naintriga dito si Rakrak, kaya tinanong niya kung ang iba pang mga tribo at mga manlalakbay ay matatagpuan din doon, na kinumpirma ng lalaki. Kaya, kung iyon ang kaso, walang dahilan para hindi sila pumunta doon, at kung ang mga naninirahan sa lugar na iyon ay lalaban sa kanila, ang kailangan lang nilang gawin ay talunin sila at kunin ang lupain. Ito'y sinang-ayunan ng lalaki at isang mabuting desisyon, at kung iyon ang kanyang kalooban, dapat niyang sundin ito ng walang pag-aalinlangan. Ngayon ay maayos na, tinanong ni Rakrak ang lalaki kung paano siya magtitiwala sa kanyang mga kakayahan at sinasabi, na ikinagulat ng lalaki dahil ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng interes ang isang lider na pag-aralan ang kanyang kakayahan.
Kasabay nito, agad niyang itinuro sa itaas at sinabi sa kanila na ang kanyang sagot ay palaging nagmumula sa kanila, na sa una ay inakala ni Rakrak na ang tinutukoy ng lalaki ay tungkol sa kalangitan, na itinama ng lalaki na ito ay hindi lamang kalangitan, kundi isang kalangitan na puno ng mga bituin. Sa sinabing iyon, naghintay sila ng ilang oras upang maipaliwanag ng Wanderer ng detalyado. At nang gamabi na, si Rakrak ay nakatingin sa mga bituin, at sa una niyang pagkakataon na naobserbahan ito, siya'y nagtanong kung gumagalaw ba ang mga bituin habang tinitingnan niya ito. Bilang tugon, sinabi ng Wanderer na ito ay posible pero hindi niya alam kung paano ito nakokontrol ng Diyos ang mga daan ng bituin, ngunit nagtakda siya ng ilang mga alituntunin na dapat niyang sundin dahil kung alam ng isang tao ang landas ng mga bituin na tatahakin, maaari itong sundan ng iba nang hindi nalilito. At dahil hindi pa alam ni Rakrak kung paano gawin iyon, sasabihin sa kanya ng Wanderer ang mga daan ng mga bituin sa sandaling ito, at kung maiintindihan niya ito sa loob ng ilang araw, magkakaroon siya ng tiwala sa kakayahang ito. At dahil doon, ipinaliwanag niya ang malawak na mundo ng universe sa kanyang nalalaman. Pagkaraan ng ilang saglit, natapos ng Wanderer ang kanyang munting aralin at nagpa siya na ipagpatuloy ito muli sa parehong oras bukas. Gayunpaman, ang tungkulin ni Rakrak bilang isang pinuno ay hindi pa tapos ngayong araw dahil si Yer, ang lizard na nakatalaga sa pag-aalaga ng Drake, ay lumitaw. Kaya, agad na nagtanong si Rakrak kung narito siya kung nagdudulot na naman ng gulo si Manan, kung saan nilinaw ni Yer na hindi iyon ang nangyari. Kahit na medyo hindi satisfied si Manan sa pagkain, pero kapag binigyan siya ni Yer ng pagkain sa tamang oras, nagiging mas malumanay siya. Napakagandang balita ito para kay Rakrak, dahil wala siyang dapat pag-alalahanin. Gayunpaman, si Yer ay hindi narito upang iulat lamang iyon, nandito siya para magmungkahi ng ideya. Dahil sa narinig niyang sinabi ni Jael na kailangan nilang umalis sa lugar na ito ng maaga pa upang hindi na sila magutom, at nang makita niya itong pinapaamo si Manan ng merienda, bigla siyang may naisip. Kung nagagawang paamuhin si Manan, posible rin na mapaamo ang iba. Naintriga itong muli si Rakrak, kaya't hiniling niya kay Yer na palawakin ang kanyang paliwanag at magbigay ng isang halimbawa, na humantong sa kanya upang ituro ang nasa malayo sa ibaba, sa grupo ng mga buffalo. Sa pamamagitan nito, lumitaw ang isang interface ng system, na nag-aabiso kay Nebula na natutunan ng tribo ni Rakrak ang kakayahang magpastol. Ito ang nagpapaisip kay Nebula tungkol sa kasaysayan, at sinasabing sa kasaysayan ng sangkatauhan, nahahati ito sa dalawang sangay sa isang punto, ang isa ay sa pagsasagawa ng pagsasaka, at ang isa ay ang pastoralismo. Bagamat ang pinagmula ng impormasyong ito ay mula sa laro lamang, naniniwala siya na lohikal na isama ito sa paniniwala niya, dahil ang impormasyong ito ay mula sa laro naman ng The Lost World. Pero nang pumasok ito sa isip niya, naniniwala siyang mas magiging matatag ang sibilisasyon sa pamamagitan ng pagsasaka. Sa katunayan, nagsimula rin dito ang mga pangunahing sibilisasyon, pero ang napili niyang tribo ay mga lizardmen. Na may mga malalakas na pangangatawan at mataas na kakayahang umangkop sa kapaligiran, at ang higit na kailangan nila dito ay ang pagpapastol sa kanilang lipunan kaysa sa pagsasaka. At dahil dito, ang kaakibat nilang magbibigay sa kanila ng mga kakayahan ay ang kagamitang bakal. Sa kabutihang palad, inaprubahan na ni Rakrak ang paggamit ng 20 toneladang kahoy para makagawa na ang blacksmith, at kasama dito ang pamamaraan niya, na inaral niya sa loob ng maraming taon, oras at pagsisikap lang at sa wakas ay nakagawa na sila ng mga bagong mahuhusay na mga patalim. Ang mga patalim, na ikinatutuwang makita ni Nebula. Sa ngayon, maaaring ito ay malambot kaysa sa mga mahusay na proseso ng bronzeware, pero para sa tribo ni Rakrak na walang pagpipilian kundi gumamit ng mga kasangkapang bato, ito ay malaking tulong. Gayunman, nagkaroon siya ng isa pang hindi inaasahang pakinabang, ang lizard na ito na Wanderer at ang kanyang kaalaman sa astronomy. Siyempre, napaka-primitive pa rin ang panahon upang tawaging astronomy, pero sa hinaharap, umaasa siyang magagamit niya ito ng mabuti. At dahil doon, itinuro ng Wanderer kay Rakrak ang higit patungkol sa mga bituin na hindi nila napapansin kung gaano nakatagal ang oras. Ngunit dahil dito, mas nagkaroon ng ideya si Rakrak kung ano ang ipinapahiwatig ng mga bituin, at nalilito siya sa kaalamang ito na hindi na siya makatingin sa malayo at patuloy na tumitig lamang sa itaas. At sa gayong napakaraming naibigay sa kanya ng kanyang katribo na impormasyon,
Oras na para gawin niya ang kanyang makakaya bilang pinuno ng tribo. Sa pag-iisip na ito, tinipon niya ang kanyang mga katribo sa gitna ng sanctuary at nagbigay ng anunsyo tungkol sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang dalhin sila ng Diyos sa lupaing ito. At nakita pa nila ngayon ang hindi inaasahan ng kanilang mga katribo. Na maaari rin nilang paalisan sila tulad ng ginawa nila sa kanila. Maaari nilang piliin ang mamuhay ng mag-isa. At dahil doon, maaari silang mamuhay ng ilang araw pa sa lupaing ito. Ngunit syempre, ang mga Popolacean ay mamamatay sa iilan nito.